Hello, what's up? Kamusta? So, andito na tayo sa ating part 3 ng Dingalan Aurora Trip. Pwede nyo rin itong maging itinerary kaya sinashare ko sa inyo. Promise, napakasaya. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 and part 2, yung link is nasa description below. Okay, so after natin sa Lactas and Nabungan Falls, diretso na tayo sa Pacific Bodies kung saan tayo nag-book, kung saan resort tayo nag-book, no? Ito yung Facebook page nila. Ayan, mag-inquire lang kayo dyan ng room rates. Mura lang kasi ang babayaran nyo lang dyan is yung room rates. No? Wala na kayong babayaran sa amenities like yung swimming pool, paggamit ng kitchen, yung stove, magagamit mo, pwede ka magluto doon, libre lang. Tapos may mga gamit din sila pang luto, mga kawali, kutsilyo, plato, ganyan. Manghiram lang kayo dyan, libre lang, wala kayong babayaran. And then, yung lugar, binidyohan ko rin, mamaya may kita nyo. And then, gaano kalayo yan sa Barangay Hall of Ibona? Pakita natin. Ito. Ayan. So, after nyo dun sa mga falls, ihahatid naman kayo ng tractor pabalik dun sa may Barangay Hall of Ibona. And then, yan, mga 800 meters. Hindi naman sobrang layo yan. Pwede kayo mag-tricycle from Barangay Hall of Ibona papunta doon sa may Pacific Bodies, no? And then marami rin kayong pagbibilhan diyan, maraming tindahan, gulay, prutas, isda, lalo sa umaga maraming isda na nagtitinda diyan. Ito yung video natin. Ayan, dyan kami namili ng isda kay Kuya Iwit, no? Pag nagtanong kayo sa resort, dyan din kayo ituturo, no? Fresh yung mga isda, tapos hindi naman sobrang mahal yung mga presyo, unlike sa ibang lugar, no? Mamahal na mga bilihin. Pero dyan, sakto lang, no? Kompleto na dyan, maraming tindahan dyan. Sa likod ng Barangay Hall, marami rin tindahan, kaya hindi kayo mangangamba na wala kayong mabibilhan na pagkain, no? And then, napansin nyo, kanina may bus dyan. Meron kayong masasakyan na bus from Manila to Dingalan. Ayan, nakita ko lang din yan sa Facebook page ng Pacific Body. So, i-guide naman nila kayo kung paano pumunta sa resort nila or sa Dingalan, no? Punta na tayo sa resort. Pakita ko sa inyo, baka sakali magustuhan nyo, no? Let's go! Ayan, so along the highway lang po yung resort. Makikita nyo rin yan sa Google Map. Kaya hindi mahirap siyang hanapin. Okay? And then yan, may mga nakikita rin akong bus na dumadaan dyan, Dingalan Transit. Hindi ko alam kung ano yung biyahe nun, kung ano yung ruta nun. So sa left side, dyan kayo magpa-park. Wala pong bayad yung parking nila. Libre lang po. Okay, and then pagpasok nyo, makikita nyo mga ATV nila. Pwedeng rentahan yan. Tanong nyo na lang sa Facebook page nila kung magkano yung rent at saka yung route nyan, no? Kung saan yung pwedeng puntahan ng mga ATV nila. And then sa right side naman ay yung coffee bar nila. So pwede kayong magkape dyan. Meron din silang mga breakfast dyan. Ayan. So yun, ang ganda, no? Pang Instagramable. Bubulol pa ako. Ayan. Ayan, so mapapansin nyo sa left side, ayan yung dining area nila kasi sa loob ng mga room, wala mga table doon, tama lang talaga, no? Bawal kumain sa loob, may bayad yan yung mga table, no? Separate fee yan. Ayan, kitchen area nila, pwede kayong magluto dyan. May mga dishwashing liquid na rin, tsaka mga panghugas. And then, yan, sa left side naman ay may swimming pool. Mamaya dadaanan natin yan. And then, ito yung nirentahan namin, yung chalet. Maximum 10 packs. Diba, sinabi ko sa mga previous video ko, 13 kami, 3 kids. Napakiusapan ko lang yung may-ari na baka pwedeng isama na lang namin sa isang room, no? Huwag na kami magrenta ng extra room kasi
another bayad na naman, 'di ba, pag nagrenta ng room. And then pag may additional na pag napakiusapan naman 300 pesos per head 'yon. Kahit bata 'yan. Okay? So nagdagdag ako ng 900 pesos for the 3 kids. Ayan. So malinis naman, okay naman yung room, malamig, okay yung aircon. Tapos may TV na rin, may shower, may heater. And then, 5,500 pa lang rent dyan sa room na yan, yung pinakamalaking room. And then, additional 900, diba? At saka, yung dining area nila, separate fee yun. Kasi nga, wala nga kainan sa loob, so 1,000 yun. So, mamaya makikita nyo yung dining area. Kami lang gumagamit, sakto. Kami lang yung gumagamit ng dining area. Okay. Ayan yung swimming pool, malinis. Okay, lagi nilang nililinis. And then, ayan yung pool nila, libre din gamitin. Pwede kayo mag-pool dyan. Ayan. Ayan, sa left side, ayan, yung sakop namin lahat yan. Buong dining area, 4 na table ata yan. Tapos ayan yung public CR. Okay naman yung public CR nila. And then sa right side, ayan, yung grilling station nila, wala pong bayad yung libreng gamitin. Ayan, another kitchen area again. Ayan, pwede kayong mag-videoke dyan. I'm not sure kung pwede, basta paalam lang kayo sa may-ari dyan. Ayan, ayun yung mga maliliit na room sila, good for 2 to 3 packs. Ayun yung mga may-ari, dyan nila kayo kakusapin, dyan di kayo magbabayad. Paalam lang kayo kung may mga gagamitin kayo dyan. Another public CR, and then another kitchen area, and then sa staff room, dyan kayo manghihiram ng mga pangluto, kawali, kutsara, tinidor, plato, etc. Ayan. Yung way na yan, ayun yung papunta sa beach. Sa beach pala nila guys, hindi pwedeng walang life vest kasi Pacific Ocean po yan, no? May mga kwento-kwento na nangain yung mga alon dyan talaga na malulunod ka talaga. Yung nag-swimming kami, ay, sabi ko sa'yo, biglang lalim. Kaya kailangan talaga may life vest. Tsaka may bantay naman dyan, may lifeguard naman, no? Hindi kayo papayagang mag-swimming ng walang life vest. Ayan, may nakasulat naman dyan. Ano yan? No life vest, no swimming. Ayan. Okay. Ayan, maganda guys. Okay naman, malakas lang yung alon kasi nga Pacific Ocean. Minsan mahina naman daw yung alon dyan. Ayun!
nandito na po tayo sa parking area ng Pacific View Deck. For the 4 wheels, 50 pesos. 3 wheels, tricycle, 30 pesos. Single, 20 pesos. And then, doon sa may entrance area nila, may sasalubong sa inyo. Yun yung magiging tour guide nyo. 200 pesos. And then, may entrance fee na 20 pesos per head for the adults. Yung 3 kids namin, wala na pong bayad yun. Okay? And then, baka pag nagtanong-tanong kayo before the entrance dyan sa Pacific View Deck, may mga napanood kasi ako na sinasabi nila sarado yung Pacific View Deck, pero pagpunta nila bukas naman pala, no? So huwag kayong maniniwala pag sinabing sarado, lagi naman daw bukas yan. And then naglakad kami dyan, ang nilakad namin siguro dyan mga 15 to 20 minutes. And then nakakapagod kasi tanghaling tapat, 12 PM kami nag-out, and then alauna siguro kami nakarating dyan. And then maaliw naman kayo sa view, maganda yung view, siguro mas masarap maglakad dyan paghapon, no? Pero gagabihin kayo sa daan naman paghapon naman na. Ayun, so worth it naman yung paglalakad namin dyan kasi yung mga nakasalubong namin sinasabi nila, sir, napakaganda pag nakita nyo na yung view, napakalupit. Totoo naman, no? Kahit nakakapagod, pero pag dating mo doon, mapapawaw ka talaga. Ayun. And then yung kubo, may bayad na 200 pesos. And then pwede rin kayo magpaluto dyan. Yung nagpaluto kami na isda, 200 pesos yung binayaran namin. So pag-walk nito, 500 meter. Tara. Ayan na, DJ. Oo. Ayan, pagdating na po dyan, kung hindi naman kayo kakain dun sa mga kubo, wala naman daw bayad. Okay? Pero pag kakain kayo, 200. And then, nagpaluto kami ng 2 malaking isda dyan, 200 yung siningil sa amin. And then, may nagtitinda dyan si nanay ng halo-halo. Ang sarap kumain ng halo-halo habang maganda yung view. Tapos, ang halo-halo ni nanay, 50 pesos, no? Pero masarap naman, okay naman. Napakalupit. Just wow! Just wow! Yellow pin. Saka yung pwede yung pula. Ay. Grabe pawis ko, guys. I was here. Talaga, guys.